Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang magandang hapon po sa bawat isa. Ang sitas po na aking bibigyan pansin, ang naayon po sa Ebanghelyo ni Apostolo San Mateo sa Kapitulo 7, versikulo 15 hanggang 23. Ano po ang pagkasabi? Mangang-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lubong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakapuputi baga ng ubas sa mga tinikan, unang mga igos sa mga dawagan. Gayun din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari ng mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. Kaya sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Marami ang nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghulang kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Kung magkagayo, ipahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakilala, magsirayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. Napakaganda po ng aralin, sapagkat ng ating pag-aaralan, ito po yung nauna lang sinabi ng ating dakilang Panginoon bilang pagpapaalaala niya sa ating mga tao. Nauna niya lang sinabi doon sa mga Hudyo, sa mga nakapaligid sa Kanya, na sumusunod sa Kanya, na pinapag-ingat sa pamamagitan ng mga lumalapit na alimoy nasaan yung tupa. Subalit, ang kalooban naman ay parang lubong maninila. Na ito po ay nagpapatuloy hanggang sa mga panahon ngayon, na ang iba pa nga ay nangagsipag tayo ng tinatawag na mga grupo, ng mga sikta o mga mananampalataya. Na kung titingnan natin, marami po ang nagsipaglutangan hanggang sa mga panahon na nangyayari sa mga kahit 2,000 taon nang nakalipas, ito'y patuloy na nangyayari at patuloy na mangyayari pa. Sapagkat sabi sa Isaiah 56:11, ganito po, oo, ang mga aso ay matatakaw, sila ay kailanman ay walang kabusugan, at ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa, sila ay nagsilikong lahat ng kanilang sariling daan na mula sa lahat ng tao, bawat isa ay sa kanyang sariling pakinabang. Ito po'y patuloy na nangyayari, na ito'y pinagpaalala na ng ating dakilang Panginoon. Marami po ang nagsipagtayo ng mga grupo, ng mga sikta na nagpapakunwari, na ipinangangaral ang salita ng Diyos, subalit sa kaloob-looban. Ang hangarin naman walang iba, ang makakulimba, at higit sa lahat, makuha kung ano ang itinatago-tago ng bawat isa sa atin. Na sa halip na pagtuunan ng pansin ang kaligtasan ng tao, ang pinagtutuunan, wala pong iba kung ano ang laman ng bulsa ng bawat isang nananalig at sumusunod. Iyan na po ang sinasabing mga bulaang propeta. Na kumbaga sa kalagayan, napakaganda ng pagkakatindig, nakasuot ng puti, kapanipaniwala, may daladalang banal na kasulatan, subalit ang nais niya hindi naman ang maligtas o ipangaral ang mabuting balita, kundi ang hangarin lamang kung magkano ba ang ipagkakaloob mo, kung magkano ba ang ibibigay mo, kung magkano ba ang maibabahagi mo na walang iba, ipinapatupad ang tinatawag na ikasampung bahagi. O kaya tithe,
o kaya ikapo. Na kung titingnan natin, sa panahon ng ating dakilang Panginoon, hindi na po ipinatutupad ang ika-10 utos, kundi ipinatutupad na ang pagkakaloob ng bukal sa kalooban. Subalit balikan natin ang pagkakaloob ng 10 utos, ay ng ikapo. Sa ikapo po, meron tayong tinatawag na, dahil ito'y nagmula sa lahi ng mga Israelita. Ang mga Israelita po, nung sila ay makabalik sa lupain na ipinangako ng Diyos mula pa sa lahi ni Abraham, kay Isaac, kay Jacob, at ito'y ipinagpatuloy sa pamagitan ng paghahanda doon sa ipinakita doon kay Moises. At ito'y nasumpungan ni Josue. At sa pamagitan po noon, ang ikapo ay ipinagkaloob dahil sa mga palatuntunan at kautusan, sapagkat nung minana na ang lupa doon sa bayan ng Israel, ang 11 tribo ang meron lamang bahagi sa lupain. Subalit ang lahi ng mga Levita ay hindi po nagkaroon ng mana, kundi ang naging gawain po nila walang iba ang maglingkod, ang magsunod ng kamangyan at magkaloob ng mga kaloob na mula sa 11 tribo. Mula sa 11 angkan, na kumbaga sila po ang namumuno, yung tinatawag na mga Levita. Ang gawain nila ay ang paglilingkod o ang gawain nila ng pagkasaserdote. At sa bahagi pong yun, ipinagkaloob doon sa 11 tribo, 11 angkan, na ang pagkakaloob ng ika-10 bahagi ng kanilang mga mana, ng kanilang mga ani, ng pangunahing bunga ng kanilang mga pinaghanap buhayan o kanilang mga sariling sikap. Ngayon po ay kinukuha at iniimbag at ipinagkakaloob doon upang mabuhay naman ang mga Levita. At sa pamamaraan pong yun, doon naman kumukuha ang Levita sa unang ika-10 bahagi, na iyon ay iipunin mula sa 11 angkan at pagsasama-samahin at kukuha doon ng ika-10 bahagi, ilalaan naman doon sa mga nangangailangan, lalong-lalo na yung mga ulila, lalong-lalo na yung mga bao. At pagkatapos noon, ipagkakaloob naman yung para sa templo, na kumbaga yun ang susunugin, at ang matitira ay ipagkakaloob doon sa mga Levita. Yun naman ang magiging kabuhayan sa kanila. Marami pa pong mga palatuntunan yan, halos 3 po yan. Kaya po, sa kalagayan natin, bilang tayo nasa makabago ng pamumuhay, na lumipas na ang matagal na panahon at ipinagkaloob na nga ng ating dakilang Panginoon ay nanaog na dito sa ibabaw ng lupa, hindi na po tayo nasasakop ng kautosang yaon. Kundi nasasakop na tayo sa pamamagitan ng inihayag din sa banal na kasulatan na magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Yan po, isang bahagi lamang yan na itinuturo sa bawat isa sa atin na kung titingnan natin, hindi na po karapat-dapat na ipasunod sapagkat iba na po. Kumbaga dati noon, ang kautosan nagmula sa Ama, ipinapasunod, subalit nung bumaba ang ating dakilang Panginoong Jesucristo, isinaayos niya ang lahat ng mga kautosan. Kaya nga po, marami po, bagamat 2,000 taon na nakalipas, patuloy pa po itong nangyayari. Ano po ang kailangan natin gawin? Tayo po ay pinapag-ingat na kinakailangan kilalanin muna natin ang nagpapahayag, ang nagsasalita ng tinatawag na salita ng Diyos o nangangaral sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Kung upang mapatutuhanan natin kung sila'y mabuti o matuwid o kung sila ay tinatawag na isang bulaan na nagpapakunwaring isang banal, nagpapakunwaring matuwid, kundi sa kaloob-looban naman ay parang lubong maninila na walang iba, ang hangarin lamang ang matanyag, ang hangarin lamang ang sumikat, ang hangarin lamang ang makinabang. Yun pong lahat ay matatawag na isang bulaang propeta sapagkat hindi po siya gumagawa ng naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po, sabi dito, sa kanilang mga bunga ay iyong mga kikilala sila. Kaya meron po tayong karapatan na magtanong, mag-usisa, alamin ang katotohanan na kahit nga sa pamamagitan ng isang tao na nagpapahayag
o nangangaral ng salita ng Diyos, o nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kahit nga sa bahagi ng Espiritu, sinasabi, huwag nating paniwalaan ang bawat Espiritu, kundi ating subukan kung ito'y sumasa Diyos. Sapagkat marami na pong nagsipaglutangan na tinatawag na Antikristo. Marami na pong nagpapakunwaring dala-dala ang banal na kasulatan, nagpapahayag ng mabuting balita, subalit nasa kasamaan naman ang tagapangaral. Kinakailangan po, tingnan natin kung ano ang kalagayan ng isang tagapangaral, tingnan natin kung ano ang karapatan ng bawat isa sa atin. Walang iba ang mag-usisa, alamin ang katotohanan, at tuklasin natin upang sa ganun tayo ay makapamili at makasunod tayo sa nangunguna o sa isang pastor na may mabuting kalooban at sumusunod ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po sinasabi dito, nakapaputi ba ng ubas sa mga tinikan o ng igos sa mga dawagan? Hindi po. Sapagkat tunay na ang igos ay kumbaga yung malaking punong kahoy na hindi talaga pwedeng magkaroon niya ng tinik, ni kahit nga ang ubas o ang igos sa mga dawag ko. Ganon din ang tinatawag na ubas. Kundi sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, tayo'y may karapatang kilalanin natin kung ang punong kahoy na yan ay mabuti, kung yaon ba ay nakikita sa pamamagitan ng mga gawang mabubuti. Sapagkat katulad ng mapag-aaralan natin, hindi maaaring magbunga ang isang punong kahoy na sa pagkakaalam natin matamis lang ang binubunga, na magbubunga ito ng mapakla o kaya mapait, sapagkat makikilala natin ang mga bunga ayon sa kanilang pagkakapuno. Dito ba sa sinabi ni Apostol San Juan, sabi po sa Kapitulo 14, ganito po, Kapitulo 15. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa iyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Sa makatuwid, ang pagkakakilanlan ng bunga, kinakailangan may kaugnayan yung sanga doon sa puno. Kaya kung tayo nagpapakita ng mabubuting bunga, at hiwalay naman doon sa puno yung sanga, kumbaga, ang ginagawa, mabuti nga yung bunga, masama naman yung punong kahoy. O kaya, masama yung bunga at mabuti naman ang punong kahoy, hindi po dapat maaaring magkaganon. Kundi ang mabuting punong kahoy ay nagbubunga rin ng mabuti. At ang masamang punong kahoy ay nagbubunga rin ng masama. Kaya po, sa bagay na ito, ang bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol po. Kumbaga, hindi na po binibigyan ng pagkakataon na magpatuloy pa na magsubong o mag-usbong. So, kundi kinakailangan putulin na sapagkat hindi na po nararapat na ang isang masamang punong kahoy ay magkaroon pa ng bunga. Sapagkat tunay na marami pa ang mga mahihikayat, marami pang mga tulad sa mga isang tao na buong puso ang pananalig sa Diyos, subalit natitisod lamang sa pagkakamali ng iba. Kaya po, sinasabi dito, kaya't ang bawat bunga ay mga kikilala ninyo siya. Yun po ang pagkakakilanlan. Pero pa sinasabi rin dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Marahil tayo pong lahat ay tumatawag sa Panginoon. Tayo po ay dumudulog sa Kanya araw at gabi sa ating mga panalangin. At gayon din sa ating mga gawain. At gayon din kapag humihingi tayo ng patnubay sa Kanya. At gayon kapag tayo humihingi na pangunahan tayo sa lahat ng oras ng ating mga buhay. Kundi, ang pagkakakilanlan din naman sa bawat tao na lumalapit sa ating dakilang Panginoon, walang iba ang gumaganap ng kalooban ng Kanyang Amang nasa langit, na Ama din naman natin. Ano po ang kalooban ng Amang nasa langit?
Walang iba, ang ibinigay niya na ang kanyang mga kautosan, ibinigay niya na ang kanyang mga panuntunan, ipinagkaloob niya na ang mga bagay na dapat sundan ng tao. Subalit, ang tao ay sadya pong, kumbaga, sa halip na sumunod, tayo po ay sumusuway sa kalooban ng Diyos. Ano po ang ginagawa ng ating dakilang Panginoon? Ano po ang ginagawa sa bawat tao na sumusuway? Yan na po, ipinagkakaluban tayo ng isang karamdaman na parang hampas, parang palo ng isang anak na minamahal ng kanyang magulang na bilang pagpapaalaala na tayo iniibig niya. Kaya na po nararamdaman na natin ang bagsik ng kanyang o ang sakit o ang latay ng kanyang hampas, ng kanyang palo. Kaya po nagkakaroon ng tao ng karamdaman dahil lamang sa pagsuway. Kumbaga, ang tuntunin lang natin, di ba itinuro sa atin ang manalangin. Nananalangin tayo kung ano ang gusto natin, ipinahatid natin sa Kanya sa pag-iisip, sa kahilingan, araw man o oras o gabi, ano man ang ating ginagawa, yan ay ipinahatid natin sa Kanya. Kasama na po doon yung pagsisisi. Kasama na po doon yung paglilinis ng ating sariling kalooban. Tayo po'y dumudulog sa Kanya, parang nakikipag-usap tayo sa Kanya. At ito naman po ang pakikinig ng salita ng Diyos, ito naman yung bahagi na siya naman po ang nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng tagapagpahayag, sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan, dito po makikilala. Subalit, kapag tayo po ay nalilihis ng landas, ito na po yung panahon na sinasabi kapag marinig na ikangalin ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Kundi, bigyan natin ng daan, baguhin natin ang ating sarili, magsisi tayo, magbalik loob tayo sa Diyos nang sa ganon. Itong mga karamdaman na dinaranas natin, bigyan man lamang tayo ng kaluwangan, bigyan man lang tayo ng kagamutan sa ating mga karamdaman, na yan ay bahagi lamang upang sa ganon makilala natin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang pagpapatawad at sa pamamagitan ng kanyang kamay, makapangyarihan kamay, tayong lahat ay pagkalooban ng katiwasayan ng ating mga kaluluwa, ng ating pag-iisip, lalong-lalo na ng ating katawang laman na mahina na nagkaroon ng karamdaman. Kaya sa mga tao na sumasambit sa pangalan ng Panginoon, palaging tumatawag sa Kanya. Meron pong tayong dapat na sundan. Kinakailangan, kahit na tayo tumatawag sa Kanya, dapat umaayon din ang ating mga gawain. Sapagkat, paano kung dumating yung panahon na habang nabubukas pa ang daan upang ang tao ay magbago, magsisi at magbalik loob sa Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tayo ay tinawag, pinagkaluban tayo na tumulong sa mga kapatid natin, mangaral ng mabuting balita at magkaloob ng mga bagay na sa pamamagitan ng mga himala na nangyayari na kahit man lang sa ating pag-iisip ay hindi natin makakaya, subalit dahil kasama natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang lahat ng bagay ay wala pong imposible. Subalit, ito po ay bahagi lamang ng tinatawag na kaloob na ipinagkaloob sa atin. Na bagamat tayo tumatawag sa Kanya sa pamamagitan ng kanyang mga patunay, ng kanyang patutuo na nangyayari sa ating mga tinutulungan, sa pamamagitan ng pananalig ng bawat isa sa atin, ng tinutulungan at ganun din yung tumutulong, tayong lahat ay pinagpapala ng Diyos. Sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay, gumagaling ang isang may karamdaman. Lahat po tayo ay tumatawag. Ang mahirap po niyan, pagdating ng pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, na daladala niya na ang kanyang luhubos, mga arkangheles, tayo ay sasalubong sa Kanya. At hindi tayo makapasok, sapagkat kumakatok tayo, sasabihin sa atin, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Kaya po tayo, kinakailangan makilala natin ang ating dakilang Panginoon at higit sa lahat, makilala rin tayo niya. Sapagkat kung hindi tayo kilala, hindi tayo
Hindi tayo nakasulat, kumbaga ang ating sarili hindi nakasulat sa aklat ng buhay sapagkat hindi nga tayo kilala. Pero kung tayo kilala ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa, bagamat tayo tumatawag sa Kanya, pinakikinggan ng ating mga panalangin, ng ating mga samo para sa ating mga kahilingan sa Kanya na ipinagkakaloob. Araw man o gabi na hinihiling natin, tayo pinagkakalooban, mapalad tayo sapagkat hindi tayo magiging katulad dun sa mga katwiran pa na nagsitang mulaan ka nga kami, nagpagaling din kami ng may karamdaman, subalit ang sasabihin, hindi ko kayo nang nakikilala. Kaya dito po, unang-una, itinuturo sa atin ang pag-iingat sa mga taong lumalapit sa atin. At ganoon din po, sa sino mang nakakilala na, alam na ang pamamaraan kung paano lumapit sa Diyos, kung paano tumawag sa Diyos, at nakilala na natin siya ng lubusan sa ating buhay. Dito po ay kinakailangan, meron na rin tayong pag-iingat muli. Nang sa ganoon, yung mga bagay na inumpisa natin, yung mga bagay na pinagpaguran natin, na magmula sa kawalan, tayo pinatawad ng Diyos at pinagkalooban ng isang biyaya sa pamamagitan ng ating mga kamay, sa pamamagitan ng ating buong pagkatao, kasama na ang pangangaral, pagkibahagi ng salita ng Diyos. Ang mahirap po pagdating ng panahon, itanggi tayo na sasabihin sa atin, hindi tayo nakikilala. Kaya dalawa po ang pag-iingatan natin. Pag-ingatan natin yung mga taong lumalapit sa atin na katulad ng damit tupa, subalit sa kalooban ay katulad ng isang lubong maninila. At ganun din ang pag-iingat natin sa ating sarili. Na tayo naman, sa kabila ng kalooban ng Diyos, pinatawad tayo, pinagkalooban tayo na tawaging mga anak, subalit nag-iingat na tayo, tumutulong na tayo sa ating mga kapatid na may karamdaman sa pamamagitan ng mga bagay na iyan. Pag-ingatan din natin na tayo naman sa kabila ng lahat ng mga pagpapagod natin, itanggi naman tayo ng Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Kaya po, dalawa ang pag-iingatan. Lamang tayong mga tao, bagamat may kahinaan, humingi tayo ng patnubay ng Espiritu Santo nang sa ganon ang ating mga kahinaan, ang hangganan ng ating mga pag-iisip ay patuloy na pagkalooban ng ating dakilang Panginoon, ng patnubay ng Espiritu Santo, nang sa ganon magpatuloy tayo hanggang sa katapos-tapusan ng hininga natin dito sa ibabaw ng lupa. Magpatuloy lang po tayo, huwag tayong panghinaan ng loob. Yan lamang po ang mababahagi ko at naway pagpalain tayo ng Panginoong Diyos at luwalhatiin natin siya sa pamamagitan ni Jesucristo nating Panginoon. At naway ang ating mga kahilingan ipagkaloob nawa sa pamamagitan ng ating mga pananalangin at paghingi ng tawad sa dakilang Panginoon. Salamat at isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Bye.